Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 05/13/2026 at 7 in the evening na po mga kapatid. Araw po ng Miyerkules ayon sa Gregorian calendar. At sa araw ngayon mga kapatid ay meron tayong weekly sharing. We are able to share kung ano po yung ating mga burdens, yung ating mga concern. But more than that, mga kapatid, yung ating pagbulay-bulayan, yung ating pag-discuss, pag-share mula sa Taaliam. We are on this series, mga kapatid, and now nasa Taaliam o Psalm 135 na po tayo. And there are 21 na mga verses, mga kapatid. So, I would like to ask a volunteer kung sino po ang pwede makabolunteer. But kunting information lang sandali. Psalm o Taaliam 135 is a hymn that calls Yahuwah's people to praise Him. It is a song that expresses deep love and loyalty to Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ito po yung tuwing sila ay nagtipon-tipon, yung mga yasaral, ito ay kinakanta nila. At habang kinakanta nila ito po ay may mensahe na dapat purihin, kilalanin at ah, bigyan ng pagpuri at pasalamat si Abba Yahuwah, mga kapatid. At tuwing binabasa nila ito rin po ay nag-remind sa lahat na kailangan ipadama, i-express yung ating deep love and deep loyalty kay Abba Yahuwah. So, very timely po dahil kanina may mga pinag-usapan tayo na mga hamon sa ating mga kapanahunan, may mga challenges sa ating hanap buhay, sa mga iba pang mga bagay dahil sa mga pangyayari ngayon. So, there's a call for a deeper love, loyalty, gratitude kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang short information about Taaliam 135. So, may I know kung sino po ang pwede mag-volunteer na magbasa? Kindly unmute po. Yes. Brother Yasaria, you wanna read? Okay, Brad. Whole Opo. chapter? 135. Whole chapter, Brad? 135. 135. Whole chapter, Brad? Oh yes. Oh, buong chapter. Okay, okay. Sige po. I'll be reading Tahalyam o Psalms 135 verse 1 to 21. Okay. Verse 1 it says, Praise ye Yahuwah, praise ye the name of Yahuwah, praise him, O ye servants of Yahuwah. Ye that stand in the house of Yahuwah, in the courts of the house of our Aluah. Praise Yahuwah, for Yahuwah is good. Sing praises unto his name, for it is pleasant. For Yahuwah hath chosen Yahub unto himself, and Yasharal for his peculiar treasure. For I know that Yahuwah is great, and that our Aluah or our Yahuwah is above all mighty one. Whatsoever Yahuwah pleased, that did he in Shamayam and in Haarats, in the Yomems and all deep places. He causeth the favors to ascend from the ends of the rats. He maketh lightnings for the rain. He bringeth the wind out of his treasures. Verse 8,
who smote the firstborn of Patsariam, both of man and beast, who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Masariam, upon Peru and upon all his servants, who smote great nations and slew mighty kings, Sihon kings of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan, and gave their land for an heritage heritage unto Yisrael his people. Thy name, O Yahweh, endureth forever, and thy memorial, O Yahuwah, throughout all generations. For Yahuwah will judge his people, and he will repent himself concerning his servants. The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hand, and they have mouth, but they speak not. Wait, Brad. Opo. Ginugulo ng kaaway. Nasaan na yun? And Verse verse 16 na po ako. 16, yes. They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouth. They, they that make them are like unto them. So it's very one that trusteth in them. Barak Yahuwah, O house of Yasharal. Barak Yahuwah, O house of Aharon. Barak Yahuwah, O house of Levi. Ye that fear Yahuwah, Barak Yahuwah. Verse 21 and last. Opo. Baruch be Yahuwah out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye Yahuwah. Yada Yahuwah. Yadayahu, mga kapatid, sa wonderful reading by Brother Yasar Yahu. From anong translation yun sa iyo, Brad? BYNB ba yun? Opo. Okay, so nabasa na mga kapatid from Brother Hindi Yasar sa ano po Yahu. yun. Ano po, Brad? Katulad lang din po sa Itziper Brad. Okay. So, yun mga kapatid, narinig natin sa pagkabasa ni Brother Yasar Yahu. So, dito ngayon, maraming mga bagay na nais nating ipatuloy pagpaliwanag. Dagdag dito sa call for a deep love and loyalty kay Abba Yahuwah, mga kapatid. There is also a call for Yasharal to increase compassion for the Gentiles. Okay? Bakit po? Dahil Gentiles worship lifeless idols, no? Yung nabasa kanina ni Brother Yasario mula sa verse 12, mga kapatid, no? Mula sa, okay, rather, verse 15, the idols of the Gentiles, no, mula sa verse 15, papunta po sa verse 18. Makikita natin na Gentiles worship lifeless idols. So itong Psalm 135 ay panawagan din po, mga kapatid, na ang Yasharal, yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah, dapat mag-increase yung kanilang compassion para sa mga Gentiles na upang maibahagi yung totoong dapat sambahin, mga kapatid. At dito sa mga nabasa kanina ni Brother Yasario, na-highlight yung
pagbigay ng pagpuri doon talaga sa pangalan. Okay? Look at verse 13. O Yahuwah, your name is forever. O Yahuwah, your remembrance to all generations. So, diyan natin makikita na kailangan patuloy ang pagkilala sa pangalan. Patuloy yung pag-broadcast patungkol sa pangalan, mga kapatid. Kasi yun po, very familiar po na lagi nating naririnig sa RPN. Yung Exodus o Shamot 3:15, mga kapatid. Nandito na rin po sa Isaiah, or rather Psalm. Nandito rin po sa Taaliam 135 verse 13, which speaks about the name of Abba Yahuwah. So, yun po mga kapatid ang dagdag nating mga introductory na mga paliwanag. Now, ang summary po, bago ko kayo bigyan ng panahon na makapagbahagi din po kayo, bigay ko po yung mga summary sa mga verses. Halimbawa, verses 1 to 4, ang summary po natin dito is praise Yahuwah who has chosen Yasharal, mga kapatid. So, purihin si Abba Yahuwah dahil pinili niya ang Yasharal. Okay? So, yun po ang makikita natin sa verses 1 to 4, mga kapatid. Yan po ang summary. Okay? Verse 1, look at verse 1. Praise the name of Yahuwah. O, di ba? Talagang nandyan ang pangalan. Talagang may totoong pangalan. But ang ating mga nakilalang tinatawag noon ay yun po ay mga titulo, mga kapatid. But talaga, ang totoong pangalan ng ating Aba ay Yahuwah po. Nabanggit sa verse 1 at nabanggit na rin po, mamaya balikan natin ang verse 13, mga kapatid. So yan po, praise the name of Yahuwah, mga kapatid. Now, meron tayong another reference na malapit dito. Let's go to Deuteronomy chapter 12, verse 5, at Deuteronomy chapter 12, verse 11. So, tingnan po natin itong reference natin, mga kapatid. Deuteronomy chapter 12. Ano pong naisabi po dyan, mga kapatid? Can somebody go and Deuteronomy chapter 12, verse 5, then jump to verse 11. Anyone would like to read? Okay, chapter 12 ng Dabaryam o Deuteronomy, verse 5, then jump to verse 11. Anyone would like to read? May connection po ito sa pangalan. Opo, Sister Asara, kindly. 12:5, Brother Dan. And then jump to verse 11. Okay. Devarim 12:5. But seek the place which Yahuwah your Elohim chooses out of all your tribes to put his name there for his dwelling place, and there you shall enter. Okay, so 11. 11, sige. And it shall be that unto the place which Yahuwah your Elohim chooses to make his name dwell there, there you are to bring all that I command you, your burnt offerings and your tithes and the contributions of your hand and all your choice offerings which you vow to Yahuwah. Okay. So, may ugnayan talaga yung pangalan ni Aba. Kung look at verse 5, di ba? Seek the place which Yahuwah your Alua or Aluayam chooses out of your tribes to put his name there for his dwelling place, and there you shall enter. So, meron talagang lugar na pipiliin ni Aba na doon
na ilagay o na-declare, na-acknowledge yung kanyang pangalan doon, mga kapatid. At doon sila papasok. Okay? Verse 11, ganun din po. Itong lugar na ito na pinili ni Abba to make His name dwell there, sabi niya, there you are to bring all that I command you. Yung mga burnt offerings, yung mga iba pang mga offerings, tithes, and contributions of your hand, and all your choice offerings, which you vow to Yahweh. So, may tamang lugar talaga na kung saan pinili ni Abba na pupunta yung kaniyang sangkatauhan doon, mga kapatid. At saan yan? Yan ay talagang Jerusalem. Okay? Dito sa ating nabasa na sa Taaliam, 1:3-5, binanggit diyan yung house. Verse 2, the house of Yahuwah. Those who are standing in the house of Yahuwah, in the courts of the house of our Alua or Aluwayam. Verse 3, Hallelujah, for Yahuwah is good. Sing praises to His name, for it is pleasant. Mga kapatid, talagang may lugar, okay, na kung saan nandoon yung kanyang pangalan, na kung saan purihin, kantahan, ah, bigyan ng parangal ang kanyang pangalan doon, mga kapatid. Bakit mahalaga yan? Kasi yun po ang sinabi diyan, mga kapatid. So tuwing sila ay magtipon-tipon, kinakanta nila ito. Sing praises to His name, for it is pleasant. Hallelujah, for Yahuwah is good. So yun ang kanilang dinideclare. Yun ang kanilang kinakanta, mga kapatid. So yun po, verses 1-4, yan po ay praises o pagpuri, pagpasalamat sa pangalan ni Abba. Verses 5-7, mga kapatid, yan po ay may dahilan kung bakit praise the name of Abba, Yahuwah. Verses 1-4, may dahilan dito sa verses 5-7. Kung basahin natin po yung 5-7, ano yung pinakadahilan kung bakit purihin ang pangalan ni Abba? Ano yung dahilan, mga kapatid? Verses 5-7. For I know that Yahuwah is great. See? Abba is great above all other mighty ones. Look at verse 5, mga kapatid. Okay? Yahuwah has done whatever pleased Him in the Shamayam and the Arats, in the seas and in all the depths. See? Kung ano yung gusto ni Abba na mangyari, ina-allow niya, mga kapatid. Whatever pleases Him. So kung itong mga pangyayari ngayon, kung bakit ina-allow ni Abba yan, mga kapatid, because it pleases Him. Now, take note, whatever pleases sa mata ni Abba may not be that pleasing sa ating mga pananaw dahil makamundo tayo. Di ba? Dahil iba yung ating mga pananaw, mga kapatid. But si Abba, dahil yung kanyang mga pananaw ay talagang mabuti, pure, ang kanyang mga pananaw ay talagang naaayon doon sa tama at wasto, mga kapatid. Kaya pwede niyang i-allow ang mga bagay kasi siya yung nakakaalam what is good and what is pleasing, mga kapatid. Okay po? At maraming beses na yung mga bagay na nangyayari ay hindi natin nagustuhan. Bakit po hindi natin nagustuhan? Dahil meron po tayong mga personal na mga preferences. Meron tayong mga personal na interest. Meron tayong mga personal na gustong gawin, mga kapatid. But yung mga bagay na yun ay hindi nagustuhan ni Abba.
mga kapatid. So kaya, kung ano man po yung mga pangyayari ngayon, if Abba allows it to happen, meron siyang dahilan. Okay? Bakit po? Kasi nga, meron po siyang mga purpose at meron po siyang mga bagay na nais niyang mangyari upang yung kaniyang kalooban, mga kapatid, ay maisatuparan. Okay po? We might not understand now sa ating kapanahunan ngayon. We might not fully understand now in our own understanding. We can never fully understand it, mga kapatid. According po doon sa nasabi sa Yesaya, His ways is higher than our ways. And our thoughts higher than our thoughts. Saan po yun, di ba? Yesaya 55 ba yun, mga kapatid? Tama ba ako? Is it Yesaya 55? His ways are higher than our ways. Opo, 55 verse 9. Verse 8 po. Yesaya 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares Yahuwah. Verse 9 po. For as the Shamayam are higher than the Haarats, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Kaya, most of the time, if not all of the time, yung mga bagay na nagustuhan ni Abba, pleasing in His eyes, might not be, okay, pleasing in our eyes. Why? Because higher nga ang kaniyang mga pag-iisip, ng kaniyang mga pamaraan are higher than ours, mga kapatid. So, dahil po dyan, kung dating man tayo doon sa mga punto na may nangyayari at parang hirap nating tanggapin, mga kapatid. Hirap nating tanggapin yung mga pangyayaring bagay na yan. Kung darating tayo sa punto na yan, siyempre tayo po ang mag-adjust. Tayo po ang mag-realign. Tayo po ang mag-straighten sa mga baluktot nating mga pag-iisip. Tayo po ang mag-realign. Ayon doon po sa kagustuhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po, may dahilan kung bakit nating purihin si Abba dahil He is great. Okay po? Siya po ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Yan po ang summary, verses 5 to 7. Moving on sa verses 8 to 12, mga kapatid. Ang summary po natin dito is, Abba Yahuwah delivered His people from Matsariam, okay, brought them to Canaan. Okay? Bakit po? Kasi yun po ang nangyayari, mga kapatid. Verses 8 to 12. Okay? Whose mouth the firstborn of Matsariam. O, diba? Ito po ay historical. Okay? Historical po yan. From man to beast. He sent signs and wonders into the midst of Matsariam, on Pharaoh and on his servants, whose mouth many nations and slew many sovereigns, even Sihon, sovereign of Amorites, at marami pang iba. So, ninanarrate po ng psalmist, kinakanta nila tuwing sila nagtipon-tipon. Yung history, ano yung ginawa ni Abba doon sa Matsariam. How Abba smite the firstborn of Matsariam. How Abba smites the rulers, the kings along the way, mga kapatid, nung sila'y babalik na sa promised land. So, yun po ay makikita natin na itong narration ito ay tuwing kinakanta nila yan, this will remind them how Abba delivered them. How Abba spared them from slavery, from the power of these oppressors, mga kapatid.
Hindi ba angkop ito sa mga pangyayari sa ating kasalukuyan, mga kapatid? Na kung meron mang grupo o meron mang responsible na mga tao na gumagawa ng hindi magandang mga gawa na apektado ang sangkatauhan ni Aba, mga kapatid, ah, hindi po natutulog si Aba. Gising po si Aba, mga kapatid. Anytime, meron po siyang gagawin. Kung kaya man niyan pong ginawa yon sa Matsaryam, sa mga hari o mga leader na dinaanan ng mga Yasrael pabalik doon sa Promised Land ng Kanaan, mga kapatid. Kung kaya man ni Aba gawin yun sa mga kaaway ng sangkatauhan niya, mga kapatid. Tingin ko, walang kaibahan. Kaya din ni Aba gawin kung anong gusto niyang gawin sa mga sangkatauhan ngayon who are oppressing, who are doing something that will harm ng kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. So, yun po. Aba Yahuwah is able to deliver us, mga kapatid. Just as Abba delivered His people from their enemies, sa ating kapanahonan din po, mga kapatid. Kung tayo man po ay totoong mananampalataya, nagpuri at nagkilala sa pangalan ni Abba Yahuwah, mga kapatid, Abba Yahuwah is also able to deliver us. So yan po ay malaking mensahe po para sa atin ngayon. Verses 13 to 14. Ito na nga po yung ating naumpisahan kanina. 13 to 14, Abba Yahuwah's name will endure forever. Okay? Basahin ko po. Mahalaga ito. O Yahuwah, 13 po. Your name is forever. O Yahuwah, your remembrance to all generation. Verse 14. For Yahuwah rightly rules his people, and his compassion on his servants. Wow! Kailangan makilala ang kanyang pangalan kasi nasabi diyan, O Yahuwah, your name is forever. Pero anong ginawa ng mga translators, mga kapatid? Pinalitan po ang kanyang pangalan, pinalitan po ilang beses, 6,000 times pinalitan ang kanyang pangalan. Ano po ang pinalit? Mga titulo po. God, Lord, mga kapatid, yun po ay mga titulo. Yun po ay mga titulo related sa mga pagan deities, pagan idols, mga kapatid. Di ba? Dapat yung kanyang pangalan hindi palitan kasi name forever ang nabanggit dyan. Which is, ano po? Yun po lagi nating ina-highlight sa Shamot o Exodus 3:15. This is my name forever, a remembrance to all generation. So, hindi lang pala Shamot 3:15, mga kapatid, but Taalyam 1:3-5 verse 13 to 14, mga kapatid. So, remembrance. Yung ibang version, ang ginamit dyan ay renown. Sa ibang version, no, gigamit renown. But dito sa Hallelujah Scripture, your remembrance. See? Your remembrance to all generation. So yung pangalan, Yahuwah, is to be remembered to all generation, from one generation to another generation. Dapat i-remember, hindi kalimutan yung pangalan na yan, mga kapatid. Okay po? So yan po ang summary natin sa verses 13 to 14. Yahuwah's name will endure forever.
So ano pong mga kahulugan niyan, mga kapatid, sa ating personal na buhay? Yung name ni Abba signifies continuing faithfulness to His people. Bakit hindi dapat palitan yung kanyang pangalan? Because in that name bears His what? Character. Bears His behavior. Nandyan po yung kanyang character, katangian, nandyan po sa pangalan na yan. And it signifies continuing faithfulness to His people, mga kapatid. Therefore, ensures that He will vindicate His people from their enemies, and this will also ensure compassion, mga kapatid, on His servants. So yun po pala ang implication nito, mga kapatid. Kung bakit yung pangalan dapat hindi palitan, dahil ang pangalan na yan ay may kahulugan sa kanyang faithfulness, sa kanyang sangkatauhan, ay kahulugan din po na He will vindicate His people and He will continue to have compassion on His servants. Kaya mga kapatid, mahalaga na yung pangalan na yan ay talagang hindi kalimutan. Yung pangalan na yan ay dapat tawagin, sambitin, at banggitin, mga kapatid. Kaya lang, meron tayong mga kasamahan na ayaw nilang banggitin. Kasi sabi nila, napakabanal ang pangalan na yan, kaya mas piliin pa nilang banggitin ang ibang mga titulo, mga kapatid. But sa atin, as a way to honor the name, is to call, praise, and declare esteem to His name, mga kapatid. Okay po, balik po tayo sa Deuteronomy 32. Meron po tayong basahin dito na isang verse, mga kapatid. Deuteronomy 32, verse 36. Can I ask somebody? Salamat, Sister Asara, sa pagkabasa kanina. Deuteronomy 32, verse 36 po. Anybody can read it? 32:36. Mhm. Okay. Can somebody read it? Deuteronomy 32, verse 36. Ang Deuteronomy 32, verse 36, mga kapatid, is related to verse 14 of 135 Ta'alyam 135:14. For Yahuwah rightly rules His people and has compassion on His servants. Rightly rules His people. Ibig sabihin, mga kapatid, si Abba hindi siya nagkamali sa kanyang dealings. Ang mga ang mga rulings, ang mga dealings ni Abba sa kanyang sangkatauhan ay laging tama. Hindi siya nagkamali. Yahuwah rightly rules His people and has compassion on His servants. Okay, can somebody go to Deuteronomy 32:36 po? Pwede bang mag-volunteer, magbasa? Salamat, Opo, Sister Caitlin. Go ahead po. okay po. Deuteronomy 32, verse 36. For Opo. Yahuwah rightly rules his people and has compassion on his servants. When he sees that their power is gone and there is no one remaining, shut up or at large. Okay po. So, yan Opo, po. Salamat, Sister, sa pagkabasa. Ah, welcome. Opo, hanggang dyan lang. So, mga kapatid, ang nabasa ni Sister Zakay Amatsya ay
connected, related dito sa Talyam 135 verse 14. Ang binasa niya po ay Dabaryam or Dabarim 32:36, which also says that Abba Yahuwah rightly rules his people and has compassion on his servants. See, si Abba, hindi siya nagkamali sa kanyang mga dealings, sa kanyang mga working, sa kanyang mga sangkatauhan, mga kapatid. Abba knows. Abba is always correct. He's always true and always righteous. Kaya mga kapatid, 'di ba, we are starting a series on the life of Ayub, 'di ba, mga kapatid, sa Job. 'Di ba, sa mga nangyari sa buhay ni Job o Ayub, 'di ba? Humanly, kung ang tao ang magsalita, ano pang nangyayari? What's going on? Bakit ba ina-allow ni Abba ang lahat na 'yan, 'di ba? So right away mag-judge ang tao na para bang hindi na tama 'yon. 'Di ba, kapatid? But dito sa mga dalawang reference natin, Talyam 135 verse 14 and Dabaryam 32 verse 36. See, yung dalawang mga verse na yan, mga kapatid, iisang mensahe lang. Hindi magkamali si Abba sa kanyang mga dealing, sa kanyang mga sangkatauhan. Kaya doon sa nabasa natin kanina na Yahuwah has done whatever pleases Him. Diba? Verse 6 kanina, mga kapatid, na-highlight natin. Whatever pleases Him. See? Kasi, yun na nga, lagi siyang tama. Ang kanyang dealing, sa kanyang right ruling, sa kanyang sangkatauhan is always true and correct. But take note, nandyan pa rin yung kanyang compassion, yung awa, lalo na sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga servants, mga kapatid. So yun po, mahalaga yun, mga kapatid, na nais nating i-highlight dito. Then, summary po natin sa verses 15 to 18, talks about the idols of the nations of the Gentiles. Sa aking introduction kanina, nabanggit na po natin yung kanina sa ating introduction na dapat mag-increase yung sangkatauhan ni Abba na Yasaral, dapat mag-increase ang kanilang compassion para sa mga Gentiles. Okay, bakit po? Kasi dito sa verses 15 to 18, sino ang sinasamba ng mga Gentiles? O, di ba? Mga worthless, ano po? Worthless idols. They are useless idols. Bakit po sila worthless and useless? Anong nabanggit po dyan, mga kapatid, sa verse 15? O, di ba? Made of silver and gold. Di ba yun di ba mga kapatid, ito yung description ng mga idols ngayon. Ano po sila, gawa po sila ng ano po, ng silver, ng gold. Di ba mga kapatid? At sinong gumawa? The work of man's hand. Talagang idols, mga kapatid, ay gawa ng kamay ng tao. Work of man's hand yung mga idols. They have mouth, may bibig. Pero ano po? But they do not speak. Have you tried speaking to idols, mga kapatid? Tapos yung idols nagsalita sa inyo? O, di ba? Mangyayari yan sa later days, mga kapatid. Bakit mangyayari yan sa later days? Because dahil diyan, maraming ma-deceive. Pero ngayon, sinabi diyan, may bibig pero hindi sila makapagsalita. Kayong mga manunood sa Republish, subukan niyo po niyong kausapin yung mga idols niyo sa bahay ninyo. Subukan ninyo, yung mga idols na yan, na gawa ng tao. Kausapin ninyo sila. Kung ano yung inyong mga problema, may mga kahilingan sa katawan ba o may mga sickness, tanungin ninyo sila. Okay, kausapin ninyo sila. Meron ka bang naririnig na salita
mula sa kanilang mga bibig, mga kapatid? The answer is wala. Ito sinabi ng psalmist. They have mouth, but they do not speak. They have eyes, but they do not see. Tingnan mo yung mga idols na gawa ng tao. Look at the eyes. O, di ba? Gumagalaw ba yung mata ng idols na yan? O, di ba? Hindi po. Hindi. May bibig. Hindi gumagalaw. May mata. Wala. Hindi, never nag-blink yung mata na yan. Di ba? They have ears. May tainga. But they do not hear. Napansin ninyo? Tawag ng tawag kay Siro mula anong oras tawag ng tawag. Pero wala. Walang nagsasalita. And there is no breath in their mouth. Those making them become like them. Everyone who is trusting in them as well. Okay? Those who are making them will be like them. And those who are trusting them also will be like them. Na ang ibig sabihin, ano mangyari po? Ano mangyari? Those who make them will be like them. Those who are trusting them will be like them na may bibig, hindi makapagsalita. May mata, pero hindi nakakita. May tenga, pero hindi nakakarinig. Mga kapatid, ganun po pala ang tindi ng consequence sa taong gumawa ng idols at sa taong nagtiwala sa idols. Kinalaunan, mapariho sila kung ano yung description ng idols. Which is, ano po? Useless. Ano pa? Which is worthless. Which is, ano pa? Lifeless. Diba mga kapatid? Ang tindi ng salita ni Abba through the psalmist na dapat ang totoong sangkatauhan ni Abba ay mag-increase ang compassion para doon sa mga friends and loved ones who are still what? Worshipping idols. So yan po, kapatid, malinaw po yun. Now, moving on sa last na summary, verses 19 to 21. Let everyone in Yazaral Barak Yahuwah, or Barak Yahuwah in his house. People of Yahuwah, those who fear Yahuwah, ano yung conclusion? Should what? Barak Yahuwah. Look at that, mga kapatid. Verses 19 to 21 po. Okay? Barak Yahuwah, O house of Yasrael. Barak Yahuwah, O house of Aharon. Barak Yahuwah, O house of Levi, or Louis. You who revere Yahuwah. O, mga kapatid, look at that. Hindi naman tayo kamag-anak ni, ano po? Hindi tayo born Yasrael, di ba? Hindi tayo kamag-anak ni Aharon. Hindi tayo kalahi nila ni Levi. Hindi tayo kamag-anak nila, di ba mga kapatid? Pero saan tayo mabilong? Okay? Saan tayo mabilong? You who revere Yahuwah. O, dyan tayo pwede papasok. Kung tayo po ay may takot, may deeper love and loyalty kay Abba o reverence kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Ano po yung best response dapat gawin is Barak. We Barak Yahuwah. We praise the name Yahuwah. We Barak the name Yahuwah, mga kapatid. Dahil dyan, verse 21, Baruch from Zion, Yahuwah be who dwells in Jerusalem.
Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. So, ano po yung burden in my heart, mga kapatid? In lieu sa ating mga pagmuni-muni kanina, mga discussion natin kanina, mga kapatid, di ba? Whatever that is. Okay. Whatever that is, mga kapatid, na pinagdaanan natin, ang mahalaga is hindi natin makalimutan yung ating mahalagang responsibilidad. Patuloy ang pagpuri sa pangalan ni Yahuwah, mga kapatid. Okay? Pagpasalamat, pagkilala sa pangalan ni Yahuwah kahit anumang pangyayari. Whatever that is, mga kapatid. Kasi laging tama ang kaniyang dealings and rulings sa atin, laging tama, mga kapatid. Kung ano yung pinahintulot niya, nakakaalam siya kung ano yung nararapat. So, yun po, mga kapatid. And then lastly, huwag nating kalimutan, we always barak the name of Yahuwah, mga kapatid. Hanggang dyan po ang aking sharing sa summary, ang aking pagbulay-bulay at aking mga reflection din po. Anyone would like to add and share from our uh, reading of Talyam 135, mga kapatid? Paki-unmute lang po if you have something to add. Sister Ahaba Bachao, go ahead po, sister. Good evening, everyone. Apa. Maalala mo, Brother Dan, yung discussion natin noon na when Abba created man, he said that, let us make man in our image. Apa. Naano ko dito, sa dito sa Talyam 135 verse 5, Apa. for I know that Yahweh is great, and our Adonai is above almighty ones. Ibig sabihin, yung kinakausap niya pala noon, other mighty ones, but we know that He is the Most High, the sovereign of all mighty ones. Dito pala, isang proof pala na ang kinakausap niya ay mighty ones. Maalala mo ba yan? 3 years ago, I think that was 3 years ago, Brother Dan. Apa. Nung bagong-bago ako pa. Opo. Na pag-usapan natin 'yon, no? Na Opo. kasi meron tayong discussion doon na yung us, no? Yung us na Yeah. created man, Abba created man in his own image and in his likeness. So now meron kang dito meron kang sagot, okay? Good. Opo, because it's as if it's hanging, Brad. Now mayroon akong sagot na, answered Opo. na. Yun Okay. lang po. Thanks Abba Yawa. Yada Yawa. So yun na nga ang lesson natin, mga kapatid. We might not understand now, pero kailangan hold on lang tayo kasi as time goes on, as we progress, meron naman pong kasagutan si Aba na hinahanda niya na sa tamang panahon upang maintindihan mo ang mga bagay na hindi mo naintindihan noon. Pero darating ang panahon, maintindihan mo rin, mga kapatid. So, that's a good attitude, sister, na you never give up. Paglipas ng 3 taon, now you had an answer. So, praises kay Aba sa insights and realization ni Sister Aba Bachao. Anyone else would like to add? Paki-unmute lang po and share, mga kapatid. What's in ano yung mga saloobin ninyo, mga nasa puso't isipan ninyo, mga kapatid. Anyone else would like to add?
Brother Dan. Opo, Brother Casadia. Oh, go ahead po, Brad. Ah, gusto ko lang malaman kung dito sa binasa natin verse 5, sino ba itong tinutukoy na mga mighty ones? Hmm. Ayun lang, Opo. gusto malaman dito. Dito sa verse 5, for I know that Yahuwah is great and our Adon. Okay. Anong ibang wordings diyan sa inyong nabasa? Sa aming Hallelujah Scripture ay Adon po ang nabanggit ito. Sa inyo, Brother Yasaria, o ano pong words nakasabi diyan sa verse 5? Sa amin, and our Adon is above all mighty ones. Brother Dan, dito sa BNY, B, BYNV, Opo, Adonai. Adonai. Adonai or Adonai. I do not know. And our Adonai, ganun ang pagkasulat. In our Adonai is above all the mighty ones. Yun po. Okay. Salamat. Sa BYNB. What about sa inyo, Brother Yasaria? O ano pong nakasabi dyan sa portion na yan, dyan sa verse 5? Okay. Baka hindi hindi ready, no, si Brother Yasaria o na magsagot. Okay. And our Adon is above all mighty one. So, kung i-connect nyo po ang first line ng verse 5, for I know that Yahuwah is great. So, ang tanong, does it refer to kay Abba Yahuwah itong Adon? And our Adon is above all mighty ones. So, yun po ang nais nating i-verify. Adonai sa akin, Brad. Ang sa inyo ay Adonai, no? Oh, Adonai. Adonai. Okay. Sa first line kasi is about Abba, no? Great. He is great. So kung i-connect mo yan kay Abba ang second line, above all mighty ones. If you connect that to Yahusha, okay, malayo man mga kapatid, no? Kung i-connect natin kay Yahusha, if you refer that to only Abba Yahuwah, then he is above all mighty ones. Brother Dan, kasi sa Jubilee, parang may nabasa ako na mighty ones din. Oh. Kasi itong phrase, sister, na mighty ones, kung tingnan natin yung ibang translation, yan po ay God with S, di ba? Sa ibang mga translation. But sa ating mga nakakilala na kay Abba, we don't call them God naman, di ba? We call them mighty ones. So, any mighty ones can be referred to any mighty ones. Ang aking pag-unawa dyan. So kung i-connect natin yan sa yung first line referring kay Abba, great. Okay, he is great. I-connect natin yan to him dito sa pangalawang line, describing Abba as master or sovereign. Okay? Describing Abba as master or sovereign.
Okay? Sovereign what? Above almighty ones. So, yun po ang aking reflection dyan. So, ano yung insights mo, Brother Sadia O? What's Ah, your insight po? Or well, meron kayong dagdag na paliwanag? nagtanong lang ako kasi parang hindi ko pa alam kung sino itong mga mighty ones na Okay. Brad, pwede ako mabatiin. Oh, sige, Brad, pwede. Sa verse 5, ang tanong ni brother, For Opo, I know verse that 5. Yahuwah is great and that our Adonai is above all Alwayam. Opo. So, dito po sa talatang to or sa chapter na ito, 135, we all know in the first place na si Yahuwah lang dapat ang dapat na sambahin, purihin Mm. at dakilain. At isa po 'yan sa na nasa covenant ay doon po sa sampung utos Opo. ay doon ay binigay talaga niya ng malinaw na walang ibang sasambahin, yuyukuran at paglingkuran kundi siya lang. So, ang pagkaintindi ko po sa verse 5 na ito na alam niya mismo sa pasimula pa lang na talagang maraming mighty ones or shall we say Angel. Adonai or mga other mighty ones na sasambahin ng tao kaya napaloob doon sa kanyang pangalan talaga na when we speak his true name ay it describes his sovereignty or Opo. his all being yung pagiging makapangyarihan niya sa lahat, yung kanyang creator, it describes him as a whole. Kaya po dito sa verse 5 ay sinabi po dito, for I know that Yahuwah is great and that our Adonai is above all Elohim. So our mighty ones or sabihin natin na binanggit kasi dito sa verse 5 na to hanggang sa papunta na doon sa verse na Verse nagsasaad o 15. nagsasabi na Yung about mga sa idols. Idols. mga idols talaga Opo. Verse 15 po. Verse 15. opo, na alam natin na talagang kahit na false GODs man yon or sabihin natin na mighty ones na nag na na sinasamba po ng tao, alam po natin na sa kahit sa iba-ibang lugar meron talagang mighty ones. Like if we talk about sect or religion Opo. like Hindu, yung Buddhist, ano pa ba yung ah, ano pa ba yung mga ibang na iba talaga yung sinasamba nila ay yun yung pagkaintindi ko po dito sa verse 5 na ito na siya yung talagang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit sabihin mo natin na naalala niyo po yung kwento na sino nga po yun, yung hinamon po ni Prophet I forget the name. Doon sa isang lugar na hinamon po niya, tawagin niyo lahat ng mighty ones ninyo ah, para Sino? Si ipakita Yao? Elijah. Aliao. opo opo Doon sa Mount Carmel. para Mount Carmel. opo sa Mount Carmel po para ipakita sa lahat kung sino talaga yung mas makapangyarihan. Mm. Kaya lahat po siguro tinawag na nila lahat ng mighty ones doon pero walang sagot. So dito po sinasaad po dito na our Adonai or our Elohim is above all Elohim. Kahit sabihin po yung false
false GODs or false mighty ones, alam po natin kung sino po talaga yung totoo. Kaya para sa akin po, it describes uh, tumutukoy po siya sa iba-ibang klase ng idols na sabihin po natin nagpapakita din ng milagro or himala or kapangyarihan, kagaya po nangyari din kay Musa doon sa Masaryam na nagiging ahas din po yung 'di ba yung mga tumatawag din ng ano na nagpe-perform din akala Oo, nila tama. na kaya din namin yan, no? Ganon sinasabi. Pero sa in the end talagang nakikita natin doon sa kwento na mas makapangyarihan talaga si Aba, Mm. Yahuwah o Yahuwah na kinikilala, sinasamba ng mga Yasharal na pinapakilala ni Musa sa kanyang sangkatauhan kasi kahit nagpi-perform ng miracle po yung mga other mighty ones pero mas higit at above all ang sinasabi po dito sa verse 5 our Adonai is above all Elohim dito po sa ano no sa Exiper po na sinasabi. Kaya po ang pagkaintindi ko po diyan talaga is ah lahat po ng alam natin na sinasamba ng mga ibang lahi ng ibang tao kahit dito po sa atin alam naman natin kung ano-ano yung mga santo na yon, no? Kahit po siya nagmimilagro ay wala pa ring panama yun talaga in comparison with Opo. our Elohim or our Adua, Mm. which is si Aba na siya talaga yung creator ng lahat, ang may akda ng lahat. Kaya walang maikukumpara kaya po siya sinasabi doon sa Acts 4:12 ano po, no other mighty ones. There is no other No other name. savior. No other name, no? Mm. Kahit na iba-ibang name man 'yun, above all name yung sinasabi, no? Sa talata na nagpapatunay din doon. Kaya 'yun lang po sa akin ang maiano po dito sa verse 5 na ito. Dagdag Above na, all yung sinasabi. opo. Dagdag natin itong Taaliam 82, Psalm 82, mga kapatid, no? Alua or Aluwayam verse 1 stands in the congregation of the mighty. Okay? Yan po ang first line. Second line, third line, he judges in the midst of the mighty ones. So, si Aba, tumayo siya doon sa nagpulong-pulong o congregation o nagtipon-tipon ng mga mighty ones. At sa kanyang pagtayo doon, he judges in the midst of the mighty ones. So, dito sa Taaliam 1:3-5, describing na siya ang great, siya ang above all other mighty ones. Pagdating dito sa Taaliam 82, verse 1, he also stand in the congregation of the mighty ones. But in that context, sabi niya, it says he judges in the midst of the mighty ones. So, ibig sabihin, kapag i-connect natin itong mga references na ito, at doon dagdag natin yung explanation ni Brother Yesario, walang iba si Aba na pareho sa kanya. All other mighty ones o sinasamba, kinikilala, whether idols or whatever they are, Abba is great. So, tama yung context na binigay ni Brother Yasario. In that context, talagang dapat mag-reach out tayo sa mga iba na hindi pa naniniwala sa totoong pangalan. Kasi po, patuloy nilang tinatawag ang mga other mighty ones, mga kapatid. So, that should increase our compassion doon sa hindi pa nakakilala sa totoong pangalan dahil po, there is only one who is greater than all other mighty ones.
That is no other than Abba Yahuwah. Pwede pa akong Brother dumagdag Dan? ng konti, Brad. Ay, Sandali sorry. lang, Brother Yasaria, parang merong idagdag si Sister Bra- Haba. Then pagkatapos niya, balik ko sa iyo. Brother Dan, pag Opo. nag-Google ako kasi, Opo. sabi niya sa Mighty Ones, refers to angelic beings. Kung maalala ko naman si Lucifer, di ba? Nung hindi nagkasala, Hmm. isa siyang Mighty One, pero lesser Mighty One. Hmm. Abba is the sovereign of all. Opo. Yun lang po. Yes, At yung interpretation na nakuha mo na mighty ones may refer to angelic being, quite close din po dito sa yung nabasa ko na Taaliam 82 verse 1. So that is quite close doon na Abba as uh, superior and then all other created beings, uh, he is there to stand, to judge, and to rule. So dahil siya nga ang makapangyarihan sa lahat. Salamat, sister, sa yun dagdag. lang po. Yes. Go back to you, brother Yasario. Maalala ko lang, Brad, na kasi tayo po ay para sa akin din po siguro, when we deliberate sa pagpapakilala din kay Abba sa mga tao, especially sa mga families and friends natin, sa relatives, huwag tayong maging kung kumbaga parang huwag nating gamitin yung mga marahas na pananalita kahit na po tayo ay nakakaalam na ng katotohanan. We should introduce with them with Compassion. passion and love. Opo. Kasi po, ang iingatan po natin na huwag tayong maging judgmental ang dating sa kanila. Kasi balikan po natin yung ating buhay din noong tayo po ay nasa Creten pa at nasa Kerke, ay alam po natin na akala natin na yun na yun at siya na yun. Opo. Kaya po, mayroong isang talata lang na nagpapaalala sa akin sa 2 Corinthians 6 verse 2. Opo. Na kasi one of my experience na na-encounter ko din nung ako yung nag-share, kasi ang sagot niya sa akin, bakit kung mali yung tinawag namin or ko, bakit siya sumasagot sa panalangin? Bakit siya tumutugon sa mga pangangailangan ko? So, out of ignorance, or shall we say, pinahihintulutan ni Abba yun eh. At we should always remember na Abba always looks on the heart of every being or person, na kahit po siguro, para sa akin po kahit po siguro out of ignorance, mali po yung tinatawag niya, pero si Abba ang nakakaalam at nakakabasa ng kanyang puso't isipan. Kaya po siguro para sa akin ay one way na pinahihintulutan niya na para bagang tinugon din niya yung isang panalangin ng taong yon, pero darating yung punto na kung siya po ay tinawag at pinili din ni Aba, ay hahanguin talaga siya palabas doon sa sistema ng Babylonia na meron, kagaya po sa atin noon kung paano tayo minulat, ginising, inalis po doon sa sistema ng religion o ng Babylon system. Ano po? Kaya po siguro talagang para po hindi naman po tayo magiging ang nang tawag po doon, yung tamang at akmang paggamit ng pananalita, ay hayaan po natin talaga na
na Magandang kumilos pagkasabi, po. magandang pagkasabi, Brad, sa 2 Corinthians 6 verse 3. Giving no Oo po. cause of stumbling in whatever, Mm. so that the service is not blamed. Opo, opo. Iyon po ang minsan ang masaklap at nakakalungkot minsan kapagka tayo po ay nagbabahagi kasi instead na you will bring up this man or woman papalapit po doon sa trono ni Aba para siya po ay makakilala ay mas lalo siyang tumitigas at Nalayo. Opo. napapalayo kasi masyadong harsh Harsh. siguro Opo. yung opo, yung pagpapakilala natin sa kanya na wala ng pag-ibig siguro at passion para abutin yung isang tao. And we Mm. should always remember during the earthly ministry of our Adon Mashiach Yahusha na he sat on the nakikiumpukan din siya sa mga taong makasalanan, nakikikain, nakiinom, pero that's the way na makita po niya o makita ng tao na even to the sabihin natin unrighteous, unclean or sinners ah ah pupwede pala tayong as long as hindi tayo yung maimpluwensyahan kundi tayo yung maka-impluwensya na iba pala iba tong meron taong to at iba siya, iba yung kanyang buhay, yung kanyang pananalita, yung kanyang lahat. Kumbaga, we should bring up people closer to our alua Mm. in such a way na yung pagpapakilala natin sa kanya o sa kanila ay hindi mawala talaga yung passion and love kasi yun yung yun yung iniwan din na ehemplo ni Adon Masyak sa atin eh. Kaya nga po siya kaya nga po niya sinabi doon sa isang sa isang mata sa isang binatang mayaman Opo. na kapagka gusto niyang sumunod Oh, eh keep the talagang commandment. opo, Sell opo. everything. No? So, Tama. yun lang po ang maidagdag ko, brad. Opo. Yada, yada yawa sa additional explanation, sharing ni Brother Yasar Yao on how we should not be a stumbling block doon lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa kanyang totoong pangalan. Awa ko lang kung naalala ba ninyo one time nag-sharing si Brother Steve na patungkol doon sa pangalan, di ba? Nagtanong siya, how come you use that name, di ba? So ang sagot na natanggap niya is ginamit yung pangalan na yon para ma-introduce or makilala ni Brother Steve yung totoo talaga na totoo na aba na totoong makapangyarihan. Parang ganun yung naalala ko doon sa sinabi niya. So, just like sa kwento ni Cornelius, di ba? Cornelius uh, never knew kay Aba Yaua, but anong ginagawa niya, di ba? Meron siyang ah, commitment na manalangin sa ganitong oras or magbigay sa mga mahihirap, 'di ba? 'Yun ang buhay ni Cornelius, 'di ba? So, 'yun na nga, maraming mga pagkakataon na si Aba ay gumagalaw upang bigyan niya ng tamang landas o tamang direksyon yung sangkatauhan na pinili niya. So, yun, pinadala si Peter upang may balita sa kanya yung totoong magandang balita. So, ah
in a nutshell, kitang-kita kasi ni Aba yung puso natin, mga kapatid. Kaya inaalaw niya na may mga tao sigurong gagamitin niya upang mamula tayo. So, kaya huwag nating puwersahin o huwag nating pilitin, kumbaga. But let's be an instrument. Let's be a mouthpiece of Abba, whatever that is, whenever that there is an opportunity, mga kapatid. Let's just be a faithful witness kay Abba Yahuwah without being a stumbling block doon sa iba na hindi pa talaga nakakilala sa kanya. So, yun lang po ang aking idagdag doon, Brad, sa inyong na-share. Brother Kasadia, parang mayroon kayong idagdag. Brother Dan, Opo. ah, balikan lang natin tungkol sa yung ah, Mighty Ones. Sino Okay, opo. sila? After you, si Brother Demetrio, parang may idagdag din. Go ahead po. Ngayon, nakonect ko na yung mga Mighty Ones na binanggit doon is kung maalala natin ang si Paro Opo. na nagsabi sa kanyang mga council na magtawag sa ah, kanilang mga mighty ones na Hmm. samba nila. So yon, isa na yon. At kung malala rin natin si Elijah at ang mga council ng sino ba itong hari noon, nagpapatawag sila na Yung mga ah, prophets ni Baal yun, Brad. Prophets ni oo, Baal. Opo. oo. First Kings chapter 18. So na-connect ko na ngayon na convince nga itong mga mighty ones ay sila ang mga sinasabi sa kay Elijah at sa kay Moses. Opo. So, salamat po. Yes. Yan po, mga kapatid. Yan po ay mga explanation. Okay? Habang na-explain ka, Brad, before natin tawagan si Brother Demetrio, habang na-explain ka, pwede po nating buksan ang Shamot chapter 7 verse 2. Yan ang pumasok sa isip ko. Dagdag natin doon sa iyong paliwanag. Shamot chapter 7 verse 1. Okay? Yahuwah said to Masya, See, I have made you an, ano po, nakasulat. Shamot, Exodus 7 verse 1. Ano pong nakasabi dyan, mga kapatid? So Yahuwah said to Masya, Moses, See, I have made you what? Kita ninyo, mga kapatid? Alua. I have made you an aluayam or alua to Pharaoh. Or I have made you a mighty one or a mighty one to Pharaoh. And Aharon, your brother, is your Nabia or Nabi. So, kung tingnan natin yung definition nito, mga kapatid, yung aluwayam or yes, yung aluwayam, mga kapatid, marami siyang mga ibig sabihin. It can refer sa angel, mga malak. Okay? It can refer to a person as a judge o as a leader. Ito na nga yung nangyari kay Masya o Moses. Meaning ginawa ni Aba na si Moses o Masya ay magiging mighty or ruler or judge sa harapan ni Pero. So, pwede pong ganun, mga kapatid, ang gamit sa title na yan na mighty. Okay? It can refer to a mere man
na talagang makapangyarihan dahil meron siyang political position, ganon. But the same ang term ginamit, mga kapatid. So, ang ibig sabihin na kung meron mang other sovereign, mighty, and whatever description that is, si Aba yung pinakat mataas sa lahat. Wala siyang kapareho. So, yun po ang ating summary dyan. Ah, did it help, Brad? So, hindi lang pala narrow yung ating pagtingin sa title na yan, but kailangan maging ano tayo, maging wide yung ating pag-understand sa term na yan. Opo, Tama Brother ba? Dimit Salamat. yes, yes, Brad. Brother Dimitrio po, continue. Ah, may konti lang akong dagdag. Opo. Talagang hindi mahirap intindihin itong dalawa na may kapangyarihan. Kasi dalawa lang talaga ang may kapangyarihan dito sa mundo. Siya Satan, ginagamit na yung mighty one na gawa ng kahoy, gawa ng bronze, gawa ng baka. Ganun. At ang pangalawa na mighty one ay walang iba talaga na makapangyarihan na mighty one sa buong sanlibutan ay si Aluayam lang talaga. At hindi tayo mahirapan mag-intindi. Kasi dalawa lang. Kung marami tayong pagtuunan ng pansin, malilito tayo. Diyan. Kasi lalo na ngayon, maraming magsasabi na ganito, ganito. So, para sa atin, ay hindi tayo malito kasi alam na natin ang totoo na may kapangyarihan na walang iba si Aluayam lang talaga. Makita yan sa Psalms 91 and 2. Doon makikita. So, tingnan lang ninyo kasi Bisaya ang Bible ko dito. Bawal man sa atin ang Bisaya. Yun lang madagdag ko sa pinag-usapan natin na mighty one. So, dalawa lang talaga. At nalalaman na natin yan sa panahon ni Elijah. Saka yung mga Baal. So, alam natin kung sino ang may kapangyarihan. Hindi tayo malito dyan. At wala nang iba. Lalo na ngayon. Noon pa man, doon pa ako sa title, ay nalaman ko na yan talaga ang may kapangyarihan. At lalo na ngayon, nandito na ako sa Yahuwah Assembly. So talagang nagbigay sa akin ng liwanag na talagang siya talaga ang makapangyarihan. Kasi hindi pa na ano ang lahat ng mundo, nandiyan na siya. Kung tingnan mo yung Psalms 91 to yung kaninang sabi ni Brother exactly, talagang kung gagamitin natin ng marahas na pagsasalita, yung papaliwanag natin, paintindi natin sa Aluayam, talagang walang maniniwala sa atin. Kasi noon pa doon pa sa titulo, bawal talaga ang magsasabi ka ng masakit, ng mga insulto. Bawal talaga ang mag-share ka ng pangalan na talagang parang galit ka. Ganun. So, talagang pag mag-share tayo ng pangalan ni Aluayam, talagang may kasamang love at may pasensya at may pagtitiis kasi tayo ang nandyan sa katotohanan.
Ang atin, ipaliwanag lang kung maniwala, maganda. Pero kung hindi, siya ba Yahuwah na ang bahala dyan. Basta gawin lang natin sa paraan ng love at sa salita na malamig o malambing. Ganun lang talaga. Noon pa man, nandoon pa sa titulo, sa mga evangelism na seminar, talagang yun talaga ang paraan. At lalo na ngayon, nandito na tayo sa Yahuwah, talagang mataas ang pasensya at dagdagan ang sarili natin na patibayin natin ang ating sarili na talagang mayroon tayong love sa mga tao na pinagsasabihan natin at pinaliwanagan sa pangalan ni Aba Yahuwah. Kasi lalo na ngayon, kung Christianity ang paliniwagan mo, talagang gagalit yan. So, talagang mataas ang pasensya sa pagsasalita. So, yun lang ang madagdag ko sa pinag-aralan natin ngayon. Maganda ang pinag-aralan natin ngayon. Kasi nagbigay ito sa atin ng, para sa akin lang, itong pinag-aralan natin, malaking tulong ito paghahanda sa darating na sakuna at darating na mga virus. Mayroon nang ibinigay si Aba sa atin na dapat natin gawin. Ang una dyan ay talagang purihin natin si Aba Yahuwah. Magitan ng mga song. Kasi iyon talaga ang gusto ni Aba Yahuwah, yung pupurihin siya ng pagpupuri ng talagang buong puso't isipan. At kung yun ay mangyayari sa atin, ang ginagawa natin yun ay natuwa si Aba Yahuwah. Hindi tayo pabayaan ni Aba Yahuwah sa mga virus, sa mga problem o sa mga sakuna na darating. At kahit dyan ka lang sa bahay mo o saan ka, so talagang pinaka-importante ang pagpapuri kay Aba Yahuwah. Kasi para sa atin ngayon, hindi man tayo nagkaisa sa isang templo o sa isang simbahan, sa isang lugar. At nandoon tayo sa iba't ibang lugar, bahay. Katulad ko dito, ako lang nag-iisa. Hindi naman hadlang na ikaw lang isa. Ang pagpuri kay Aba Yahuwah ay talagang magawa kahit saan, kahit ikaw lang isa. Kasi narinig ni Aba Yahuwah at nakita niya ang lahat ng ating ginagawa ay walang natago sa kanya. So, para sa akin, isa itong magandang pananaw sa darating na mga kaguluhan, darating na mga sakuna. Tayo ay hindi matakot. Kasi nandiyan si Aba Yahuwah na kasama natin sa mga kaguluhan sa mundong ito. Yan lang ang masasabi ko. Yada, Yahuwah, mga kapatid. Salamat po, Brother Demetrio, sa additional na sharing. Mga kapatid, nais ko pong tapusin with the song. Mga kapatid, I have prepared a song here. Shortly lang, let me share this, mga kapatid, para maibahagi ng kahit first, itong lang, one slide lang, mga kapatid. So, as a way to end, we are going to Barak Yahuwah, mga kapatid. Barak Yahuwah, all you works of Yahuwah. Praise and exalt him above all forever. Barak Yahuwah, Yushamayam. Praise and exalt him above all forever.
Barak Yahuwah, you messengers of Yahuwah. Praise and exalt him above all forever. For you are righteous in all that you have done to us. Indeed, all your works are true, your ways are right, and all your right rulings are true. And all your right rulings are true. Yawa po, we barak Yawa sa lahat ng panahon, ang oras, lahat ng kanyang sangkatauhan, at kasali po yung kanyang mga nilikha. Lahat ng mga nalikha o nilikha ni Aba dapat ay magbarak sa kanyang pangalan. All esteem po and praises kay Aba Yawa. Kayong mga manunood sa Republish, maaari pong may mga pangungusap si Aba Yawa sa inyo sa pamamagitan ng Taliam 135. At may you continue to open your heart and your eyes that you may hear what Abba Yahuwah is speaking to you, and do not harden your heart, but instead, mga kapatid, soften your heart. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah, Basyam Yahusha.